Hello mga ka-info, dito sa may Info Basket, talakayin natin ang tungkol sa mga tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa pananampalataya. Mahalagang maisabuhay ang pakikiisa sa pamamagitan ng pagkukusang ibahagi ang mga tradisyon at gawain ng sariling pananampalataya at pakikinig sa mga katumbas nito sa kapwa. Ang tradisyon ay mga kaugalian, ritual at gawain na ginagawa ng isang grupo, ng tao o komunidad at itinuturing na bahagi na ng kanilang kultura. Ang ibang tradisyon natin ay nagmumula sa ating sariling relihiyon o pananampalataya. Alam mo ba ang mga tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa inyong pananampalataya? Nakikipagkaisa ka ba sa mga ito? Tara, pag-aralan natin. Talakayin natin ang sa Kristyanismo. Isa sa mga tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa pananampalatayang Kristiyano ay ang una, pananalangin. Ang pananalangin ay tinuturing ng mga Kristiyano na gawaing pakikipag-usap sa Diyos upang magpasalamat at makiusap ng mga pangangailangan sa Kanya. Ito ay maaaring isagawa ng pribado o kasama ang grupo ng mga tao gaya sa pagsisimula ng mga programa sa paaralan o komunidad. Pangalawa, pag-aaral ng Biblia. Ang pag-aaral ng Biblia ay pakikinig at pagninilay-nilay sa mga aral na nakasulat dito. Ang Biblia ay nagtuturo kung paano natin mas mapapabuti ang ating buhay at paano natin mararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Sa mga pamayanan ay may mga ginagawang Bible study ang mga relihiyon. Pangatlo, banal na pagtitipon. Maraming Kristiyano ang nagtitipon sa kanilang mga simbahan, kapilya o lugar ng pagtitipon para sa regular na holy gathering, tinatawag ding misa, pagsamba o fellowship. Bahagi ng buhay ng maraming mananampalatayang Pilipino ang pagdalo sa mga sama-samang pupupuri sa Diyos. Pang-apat, pagdiriwang ng mga mahalagang okasyon. Pinagdiriwang ng mga Kristiyano ang mga mahalagang okasyon, gaya ng Pasko at Semana Santa sa mga Katoliko at Anniversary Thanksgiving at Year-End Thanksgiving sa mga Iglesia ni Cristo. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagpapalalim sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Panglima, serbisyong panlipunan. Maraming Kristiyano ang aktibo sa iba't ibang serbisyong panlipunan bilang bahagi ng pananampalataya. Maaring ito ay pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, feeding programs para sa mga nangangailangan, o medical missions para sa mga may pangangailangang pangkalusugan. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, na ipakikita ang pagmamahal at pag-alaga sa mga nangangailangan sa pamayanan. Tangi sa mga nabanggit, ang mga Katoliko at ilang sektang Protestante ay mayroon ding mga tradisyon gaya ng simbang gabi kapag magpapasko, prosesyon sa pista ng itim na Nazareno, Flores de Mayo sa buwan ng Mayo, pagdarasal ng Rosaryo, binyag sa sanggol at iba pa. Narito naman ang ilan sa mga tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa pananampalatayang Islam. Una, panalangin. Ito ay isa sa mga pangunahing aral sa relihiyong Islam. Ang 5 pagdadasal sa isang araw ay itinuturing na sagradong bahagi ng buhay ng mga tao sa mga pamayanang Muslim. Pangalawa, pagpupunta sa Mecca. Ito ay mataas na uri ng pagpapakita ng debosyon. Ito ay sinasagawa ng mga Muslim na may kakayahan na makapunta sa Mecca sa Saudi Arabia at sumailalim sa mga ritual sa buwan ng Dhu al-Hijjah. Ito ay isang tradisyon na naglalarawan ng pagsunod sa mga utos ng Islam. Pangatlo, fasting sa Ramadan. Ito ay pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at panahon ng pagsusuri sa sarili at pagpapakita ng sakripisyo. Sa buwan na ito, ang mga Muslim ay nag-aayuno mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw bilang pagsunod sa utos ni Allah, ang tawag sa Diyos sa Islam, at pagpapahalaga sa mga aral ng pananampalataya. Pang-apat, pista ng pagtatapos ng Ramadan. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipinagdiriwang ang pista ng pagtatapos ng fasting. Ito ay isang masiglang pagdiriwang kung saan nagtitipon ang mga Muslim para sa panalangin, sa masaya at masaganang kainan, at sa pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Sa pagdiriwang na ito, ipinapahayag ng mga Muslim ang kanilang pagkakaisa, kasiyahan at pasasalamat kay Allah. Panglima, pagbibigay ng limos. Ito ay mahalagang bahagi ng pananampalatayang Islam na nagtuturo ng pagbibigay sa mga nangangailangan.
Ito ay isang uri ng obligadong donasyon kung saan ang mga may kakayahan ay nagbibigay ng bahagi ng kanilang yaman sa mga mahihirap sa pamayanan. Ito ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Tandaan na ang mga tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa pananampalataya ay nagbubuklod, nagtitiyak ng kaligtasan at bumubuo ng positibong pagkakakilanlan ng mga tao sa lipunan. Ngayon, subukan naman nating sagutan ang maikling quiz ukol sa paksang pinag-aralan. Una, ano ang pangunahing layunin ng pananalangin sa tradisyon at gawain ng mga Kristiyano? A. Makapagbigay ng regalo. B. Makipag-usap sa Diyos. C. Kumain sa handaan. D. Maglibot sa komunidad. Number 2. Ano ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ng mga Kristiyano? A. Pag-aaral ng psikolohiya. B. Pag-aaral ng kasaysayan. C. Para sa literacy. D. Pag-unawa sa aral ng Diyos. Number 3. Ano ang isa sa mga tradisyon ng mga Katoliko tuwing Pasko? A. Ramadan. B. Simbang Gabi. C. Fasting. D. Zakat. Four. Ano ang pangunahing layunin ng fasting sa Ramadan ng mga Muslim? A. Pagpapapayat. B. Paglilinis ng kapaligiran. C. Pagsusuri sa sarili at sakripisyo. D. Pagsasama-sama ng komunidad. Number 5. Ano ang layunin ng zakat sa Islam? A. Pag-aaral ng relihiyon. B. Pagbibigay sa mga nangangailangan. C. Pagsusuri sa sarili. D. Pagtulong sa disaster response. Sa mga guro at mga magulang, maaari itong gawing e-learning activity o assignment para sa mga bata. Ipasulat sa papel o comment section sa ibaba ang 3 tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa pananampalataya na kanilang natutunan sa video. O kaya naman, ipasagot sa isang papel o kwaderno ang short quiz sa video tungkol sa tradisyon at gawain sa pamayanan na mula sa pananampalataya. Maraming salamat sa pagtutok. Kung gusto nyo ng iba pang mga informative na videos, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang My Info Basket. Nagpapaalala na masaya kung natututo tayo ng sama-sama.